Magandang araw! Narito tayo muli upang mag-aral ng bagong aralin sa mathematics. Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay ang pagtukoy sa nawawalang term sa isang pattern. Sa nakaraang aralin ay natutuhan mo ang pagbuo ng symmetrical figures alinsunod sa ibinigay na line of symmetry. Layunin ng ating bagong aralin na matukoy ang mga nawawalang term o terms sa ibinigay na kombinasyon ng tuloy-tuloy o continuous at pag-uulit ng pattern. Tingnan at suriin mo ang pattern. Ano ang napansin mo? Ito ay binubuo ng mga hugis na nagsisilbing term na nakaayos ng paulit-ulit hanggang sa makabuo ng isang pattern. Ngunit kung iyong mapapansin ay mayroong nawawalang terms sa ating pattern. Nawawala ang unang larawan at huling larawan. Anong hugis o larawan ang kasunod ng huling larawan? Anong hugis ang nasa unahan ng unang larawan? Kung ating susundan ang mga larawan, mayroon tayong arrow, happy face o masayang mukha, parihaba o rectangle, arrow, happy face, parihaba o rectangle, arrow, at ang nawawalang term. Makikita sa ibinigay na continuous pattern ng mga larawan na ang susunod na hugis sa arrow ay happy face. Kaya ang kasunod ng huling larawan ay ang larawan ng happy face. Ngayon naman, ating tukuyin kung anong hugis ang nasa unang larawan. Mapapansin natin sa continuous pattern na ang hugis bago ang arrow ay parihaba o rectangle. Kaya, ang hugis na nasa unahan ng unang larawan ay ang hugis parihaba o rectangle. Tingnan ang iba pang halimbawa ng isang continuous pattern ng mga larawan. Anong hugis o larawan ang iguguhit mo sa kahon? Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pattern ng cylinder at cube, malalaman mo na ang larawang iguguhit sa kahon ay cylinder. Tingnan ang iba pang halimbawa ng isang continuous pattern ng mga bilang sa ibaba. Ang mga bilang sa pattern ay 3, 5, 7, 9, 11, at ang nawawalang term o missing term. Pansinin ang unang bilang na 3. Ito ay dinagdagan ng 2 para makuha ang susunod na bilang na 5. Mula sa 5 ay nag-add ng 2 para makuha ang 7. From 7 ay nag-add din ng 2 para makuha ang 9. From 9 ay nag-add ng 2 para makuha ang 11. Upang matukoy ang susunod na bilang, kailangang i-add ang 2 sa huling bilang na 11. 11 plus 2 equals 13. Kaya ang susunod na bilang o missing term ay 13. Para sa iyong unang gawain, tukuyin ang nawawalang angkop na larawan sa bawat set ng larawan sa column A. Hanapin ang tamang sagot o angkop na larawan sa column B. Isulat ang titik o letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel o kwaderno. Meron kang 15 seconds para sa iyong gawain. Kung hindi sasapat ang oras na ibinigay, ay i-pause lamang ang video na ito. Handa ka na ba? Simulan mo na!
At ito ang mga sagot. Number 1. Kung ating susuriin ang pattern sa column A, number 1, nagsimula ito sa isang dot. Sunod, 2 dots. Ang sumunod ay 4 dots. Ang sumunod ay 8 dots. At ang nawawalang larawan. Masasabi natin na ang pattern ay ang pagdoble o pag-add ng mga bilang sa kanyang sarili upang makuha ang susunod na bilang. Mula sa isang dot ay dinoble or 1 plus 1 upang makuha ang 2. Mula sa 2 ay nag-add ng 2 para makuha ang 4. Mula naman sa 4 ay mag-add ng 4 para makuha ang 8. At mula sa 8 ay mag-add ng 8 upang matukoy ang nawawalang term. Eight plus 8 is 16. Kaya ang tamang sagot ay letter A. Number 2, kung ating susuriin ang pattern sa column A, ang kasunod na hugis na rectangle o parihaba ay diamond. Kaya ang nawawalang larawan ay hugis diamond na nasa letter B. Number 3, kung ating susuriin ang pattern sa column A, ang sumunod sa happy face ay heart. Kaya ang nawawalang larawan ay heart na nasa letter B. Number 4, kung ating susuriin ang pattern, ang kasunod ng arrow right o pakanan ay arrow up o pataas. Kaya ang sagot ay titik A. Number 5, kung ating susuriin o pag-aralan ang pattern sa column A, ang larawan o hugis bago ang cube ay cylinder. Kaya ang sagot o ang nawawalang hugis ay titik A. Para sa iyong ikalawang gawain, punan ang bawat patlang ng nawawalang bilang sa bawat set upang mabuo ang sumusunod na pattern. Meron kang 30 seconds para sa numbers 1 to 5 at 30 seconds para sa numbers 6 to 10. At ang iyong oras ay magsisimula na ngayon. At ito ang mga sagot. Number 1, ang mga nawawalang term ay 30 at 15. Kung ating susuriin ang pattern ay nag-add ng 5 sa mga bilang na nasa kanan at nagbawas o nag-subtract ng 5 upang matukoy ang pinakaunang nawawalang term na nasa kaliwa na magkakasunod na bilang. Para sa isang math tips, kapag ang missing term ay nasa kaliwa o left side ng mga bilang na magkakasunod katulad ng nasa number 1, gamitin ang pagbabawas o subtraction upang mas madaling makuha ang sagot. Gamitin naman ang addition o pagdaragdag kapag ang missing term ay nasa kanan o right side na magkakasunod na mga bilang. Number 2, ang mga nawawalang bilang sa set ay 68 at 77. Kung ating susuriin ang pattern, ay nag-add ng bilang 6, 7, 8, 9, at 10 upang makuha ang mga sagot. Number 3, ang mga nawawalang bilang sa set ay 320 at 330. Kung ating susuriin ang pattern, ay nag-add ng 10 upang makuha ang sagot. Number 4, ang nawawalang bilang sa set ay 68 at 74. Kung ating susuriin ang pattern, ay nagdagdag ng 6 upang makuha ang sagot.
Number 5, ang mga nawawalang bilang sa set ay 400 at 200. At kung ating susuriin ang pattern, ay nag-subtract ng 100 upang matukoy o makuha ang sagot. At ito ang mga sagot. Number 6, ang mga nawawalang bilang sa set ay 18 at 20. Kung ating susuriin ang pattern ay nag-add ng 2 upang makuha ang mga sumunod na bilang. Number 7, ang mga nawawalang bilang sa set ay 47 at 43. Kung ating susuriin ang pattern ay nag-subtract ng mga bilang na 7, 6, 5, 4, at 3 upang matukoy ang mga sagot. Number 8, ang mga nawawalang bilang sa set ay 66 at 77. Kung ating susuriin ang pattern ay nag-add ng 11 upang matukoy ang mga sumunod na bilang. Number 9, ang nawawalang bilang sa set ay 37 at 33. Kung ating susuriin ang pattern ay nag-subtract ng 4 upang matukoy ang mga sumunod na bilang. Number 10, ang mga nawawalang bilang sa set ay 161 at 181. Kung ating susuriin ang pattern, ay nag-add ng 20 para matukoy ang mga sumunod na bilang. Tandaan, sa pagtukoy ng nawawalang term sa isang pattern, mahalagang pag-aralan muna ang pattern kung paano ang pagkakasunod-sunod ng mga term sa isang pattern. Maaaring gumamit ng pagdaragdag o pagbabawas kung ang ginamit na term sa isang pattern ay mga bilang. Mahalagang maunawaan kung paano nakuha ang sumunod na bilang sa isang pattern. Mahalaga ring malaman ang kinalalagyan ng missing term kung ang ginamit na mga term sa pattern ay mga bilang. Gamitin ang addition o pagdaragdag kapag ang nawawalang term ay nasa kanang bahagi ng magkakasunod na bilang. Gamitin naman ang subtraction o pagbabawas kapag ang nawawalang term ay nasa kaliwang bahagi ng magkakasunod na bilang. At para sa iyong huling gawain, gawain 3. Unawaing mabuti ang sitwasyon sa ibaba. Lutasin ang suliranin gamit ang pagtukoy sa nawawalang term o bilang sa isang pattern. Sabayan mo akong magbasa. Si Ron ay masipag magtinda ng sampagita sa plaza. Kumikita siya ng 12 pesos tuwing Lunes, 16 pesos tuwing Martes, 20 pesos tuwing Miyerkules, 24 pesos tuwing Huwebes, at 28 pesos tuwing Biyernes. Kung susundin ang pattern ng kanyang kinikita, magkano ang kanyang kikitain sa araw ng Sabado? Ito ang mga kinita ni Ron mula Lunes hanggang Biyernes. Ang kikitain niya sa araw ng Sabado ang magsisilbing nawawalang term sa ating pattern. Kung ating susuriin ang pattern ng mga bilang, ay nag-add ng 4 upang makuha ang mga sumunod na bilang. Kaya upang matukoy ang kikitain ni Ron sa araw ng Sabado, ay mag-add din tayo ng 4 sa kinita niya noong Biyernes na 28 pesos. 28 plus 4 is 32. Ang sagot sa number 1 ay 32 pesos ang kikitain ni Ron sa araw ng Sabado. Number 2, magkano ang kikitain ni Ron sa araw ng Linggo? Nalaman natin mula sa pagsagot sa tanong sa number 1 na gumamit tayo ng plus 4 upang matukoy ang nawawalang term.
Kaya upang matukoy ang kikitain ni Ron sa araw ng linggo, ay mag-add din tayo ng 4 sa pinakahuling bilang na 32 pesos. 32 plus 4 is 36. Kaya ang sagot sa tanong sa number 2 ay 36 pesos ang kikitain ni Ron sa araw ng linggo. Number 3, magkano ang kita niya sa isang linggo? Upang malaman ang kita niya sa loob ng isang linggo, ay pagsasamahin o i-add natin ang lahat ng kinita niya mula Lunes hanggang Linggo. 12 pesos, plus 16 pesos, plus 20 pesos, plus 24 pesos, plus 28 pesos, plus 32 pesos, plus 36 pesos. Ang sagot ay 168 pesos. Ang sagot sa number 3 ay 168 pesos ang kita ni Ron sa loob ng isang linggo. Nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muli nating pag-aaral ng Mathematics. Paalam!